Ano ang pangalan mo? What's up mga kapepe? Isang magandang araw na naman para sa isang vlog. Tara, samahan niyo ako sagutin ang katanungan ng karamihan. Para sa unang katanungan, ano ang iyong buong pangalan? Marami sa inyo ay nakakilala sa akin bilang Pepe, pero ang tunay kong pangalan ay ako si Jose Potasio Rizal Mercado P. Alonso Realonda. Ilan kayo sa iyong pamilya? Kasama ang aking mga magulang, 13 kami, at ako ay kapito sa aming magkakapatid. Ano ang iyong paboritong putahe? Sa totoo lang, marami ang paboritong putahe, ngunit kung ako'y papipiliin, siguro pansit. Especially pansit canton. Ano ang iyong pinagkakaabalahan bukod sa pag-aaral? Sa kasalukuyan, ang pinagkakaabalahan ko ay ang paglikha ng obra, pagsulat, at syempre paggawa ng mga tula. Meron ka bang kasalukuyang kasintahan? Oo naman, kaya mahal ko nakikita mo to. I love you. Kung ikaw'y papipiliin, sino ang gusto mong maging kakolab ngayon? Kung ako papipiliin, siguro si General Luna. Kasi meron kaming chemistry yan eh. Lalo na nung naalala ko, nung may pinagtalunan, especially sa babae. Pero syempre malupit ako. May mga nakamit ka bang karangalan? Ilan ito? Karaniwan ako nakakuha ng mataas na marka sa aking mga asignatura at saka yung mga obra kong gawa. And masasabi ko rin na ako isang maka-Diyos. Iyon lamang po at maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Thank you. Okay, next reporter. Boy, next reporter. We're gonna do an interview para sa mga estudyante. Tara dun, meron yata dun eh. Let's go. So nakikita po natin dito na when we use so nakikita po natin dito na 3x. Go guys! Settle down! Respetuhin nyo yung nagre-report. O sige na, Iya. Tuloy mo na yung pagre-report mo. Makukuha po natin yung x when we use inverse operation. Operation! Hanap tayo ng mga pwedeng ma-interview. And dun sa may part na yun. Miss, okay ka lang? Ba't ka naiyak? Wala. Wala po ito, kuya. Meron bang naiyak na tao na wala lang? Okay lang po ako, kuya. Anong pangalan mo? Mara. Mara ang pangalan. Alam mo Mara, ang pagiging malungkot ay sayang lamang sa oras. Kaya wag na nating ibaling ang ating mga importanteng oras dyan sa mga ganyang bagay. Salamat, kuya. Hirap na rin kasawag sa buhay ko. Ginawa ko naman yung best ko. Palagi nilang ako mani. Alam mo Mara, sayang sa oras ang pagiging malungkot. You are not alone in this world. Ang pagsuko ay isang pinakamahinang kayang gawin ng isang tao. Ang paraan para tayo umusad ay sumubok pa ng isa pa.
Para sa iba at para sa iyo, huwag kang susuko kahit anong mangyari. Magandang umaga sa ating lahat. Kwento ko lang yung nakita ko nung nakaraan sapagkat pansin ko na lagana pa rin ang mga gantong kaganapan sa ating bansa. Nung nakaraang araw may nakita akong isang binibini na umiiyak sa sulok habang ako yung naglalakad, nagpa-vlog. And nakakadismaya lamang at talagang talamak pa rin ng bullying sa ating bansa. Kaya binibini, kung nakikita mo daw, huwag kang susuko at nakasama lang yung loob. Ako ay may sinulat na tula at nais ko iparinig sa inyo ito. Ang pamagat ng tulang ito ay Aking Mga Kabata. Kapag ang bayan ay sadyang umibig, lumalabas ang kanyang nais. Tulad ng isang ibong nasa himpapawid. May kalayaan, siya ring makakamit. Lumilin ka sa iyong pinanggalingan. Mga pangyayari sa iyong bayan, pagyamanin at pagkaingatan. Isa puso at isa isipan. Ang hindi magmahal sa kanyang wika, mahigit pa sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad ng inang tunay na nagpala. Isang online content creator na di umano'y political activist ay pumapatok sa mga kabataan ngayon dahil sa kaniyang pamamaraan ng pagpapahayag na kaniyang pagpunang sa gobyerno ng Pilipinas. Sinulat niya ang No Limit Tangere na sinundan ng El Filibusterismo upang maipakita niya ang pagkait niya sa salukuyang administrasyon ng Pilipinas. At nakatutok si James Arandela. What's up mga kapepe? Isang magandang araw na naman para sa isang vlog. Tara, samahan niyo ako sagutin ang katanungan. Ito ay isa sa mga vlog na ipinablish ni Jose Rizal sa kanyang mga social media pages na pumatok sa mga estudyante ngayon. Siya ay nagpapakalat ng mga mensahe at advokasya sa paraan ng pagsulat ng tula. Ngunit isang nakapukaw sa atensyon ng karamihan ngayon. Ito ay ang No Limit Tangere at El Filibusterismo. Dulot ng kanyang mga nobela, maraming estudyante ang nagbigay ng opinyon sa kanya at sa kanyang mga gawi. Kagustuhan ko naman yung ganyan advocacy nung una. Pero nung nai-release niya yung sa novela, yung mga bayan, no Limit Tangere. yun nga. Parang masyado na siya napapansin. Sino po naman content creator ang mag-open na hindi siya babar sa gobyerno ng Pilipinas, di ba? Ay nako, isa na naman yan sa mga content creator ngayon na gustong mag-iwo. Kung ako sa kanya, itigil na niya na mas maagap. Gobyerno na kinakalaban niya, hindi niya malulutas yan ng gamit lang ang mga salita. Maganda at positibo naman ang contents niya. Hindi tulad ngayon sa ibang content creators. Parang nag-cloud chase na lang sila. Sa tingin ko maganda naman ang intention niya. Gusto ko naman yung mga content niya. Nakakaliw, nakakamotivate. Lahat ng kanyang mga sinulat. Kahit na yung No Limit Tangere, tsaka El Filibusterismo. Natapos ko yun within 1 week lamang. Especially sa part na, uy, si Pepe yun ah. Pepe! Jessie, kung makikita natin ay hati ang opinyon ng mga estudyante ng PUP Lopez ukol kay Jose Rizal. Ngunit karamihan ang hindi pabor sa mga mensahe na pinapahayag niya. Balik sa'yo, Jessie. James, bakit mo pa ayaw magpa-interview ni Jose Rizal? Sa ngayon, Jessie, ay hindi namin alam kung bakit. Pero magkahanap kami ng paraan para makausap namin siya. Maganda ay ma-interview natin siya upang makita at malaman natin kung ano ang kanyang tunay na intensyon
sa paraan ng kaniyang content creation. Salamat, James Arandel. Sa kabilang balita, Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay nakitang Yo, what's up mga kapepe? Nandito ulit tayo sa aking panibagong vlog. And I just wanna say na nung nirelease ko ang aking bagong akda, nakita ko at iba't samot-saring mga Kaya dahil doon, nakasulat ako ng panibagong tula. Pinamagatang Mi Ultimo Adios. Kaya tara, paparin ko sa inyo. Maging pipitay at mabangis na sakit o paikilabang suong ay panganib. Titiisin lahat kung siya'y nais, tahan at bayang aking iniibig. Mamatay akong sa aking pangmalas. Silahis ng langit ay nanganganinan. Ang pisngin ng araw ay muling sisikat sa kabila nitong malamlam na ulap. Nagmamatapang na naman nakatay. Gusto ko lang naman makakita ng pagbabago sa ating bansa. Ngunit tila ayaw nila. Di ba yun naman ang tinuro sa akin, Tay? Ako sumuko. Di ba hindi sumusuko ang pamilya natin? Pinagmukha nila ang Pentramita. Dahil higit sa kanila, marami ang nagpupulag-pulagan lamang. Mas marami ang mabubuting, ngunit
mas nakakalamang ang mga makapamilyang buhangis. Pepe, Pepe? Anak, bakit? May nangyari na naman ba? Sabihin mo lang sa akin. Opo tay, ako to si Jose. Ano kasi? Jose, Wala naman tay, bumisita lang ako sa inyo. Ganun ba? Ay sige, ipagtitimpla kita ng kape. ay naku Pepe. Ay rin naman tayo. Nakita namin ang pangyayari, anak. Proud kami sa'yo. Halika't umupo muna sa bako. Pasensya na anak, wala kami naituro sa'yo. Sana'y kumanang pakiramdam mo ngayon nang ito kami saan. Hindi po ba kayo galit at may nagawa na naman ng kalokohan? Kalokohan? Kalokohan ba ang tawag mo doon? Kahit wala ka ng boses online, nag-iwan ka po yun ng magagandang salita at matatamis na salita. Hindi kalokohan ang tawag doon, anak. Ano ko na naman itong narinig ko? Kalokohan dahil nakalimutan ni Pepe madala ng pasalubong. Ay naku, oo nga pala. Huwag kayong mag-alala tay. Nay, sa susunod na punta ko dito, panigurado dadaling ko na yung inyong mga paboritong pasalubong. Yan ay aking pinapangako. Walang tinapay, tsokolate, o kahit anong pagkain ang mga kapantay sa pagmamahal namin sa iyo, anak. Ang importante ay nandito ka sa amin. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda. Francisco Ingracio Rizal Mercado E. Alejandro. Ako si Tidora Alonso Riolonda E. Quitos. Ba't you can call me Pepe? Ano ang ugali ng iyong anak na si Jose? Ah, si Pepe? Matapang siya. Ay nako! Yung batang yan, napakasalbahe niya. Hindi mo masabihan. Minsan nga masyado siyang matapang, kaya napapahamak niya ang kanyang sarili. Masasabi mo bang makabayan ka? Sabihin na lang natin, kung ako'y papipiliin sa aking kasintahan o sa ating bansa, pipiliin ko ang ating bansang Pilipinas. Dati-rati nga eh. Kami nagmomotor nang biglang tumunog ang pambansang awit ng Pilipinas. Aba, tumigil si Jose. At kami na-stuck na lang sa isang traffic. Pinalaki kasi kami sa mga kabayan na bahay, kaya halos lahat ng memorabilia ng Pilipinas ay nasa kwarto niya. Ano ang mga hobby ni Pepe? Ay, magaling sumulat ang aming anak. Ano ang mga hobby mo? Ang hobby ko ay sumulat. Halos araw-araw sumusulat ako. Pag ako napupukaw ng aking inspirasyon, minsan kinukuha ko ang lapis at papel upang gumawa ng tula. Minsan nga ay nobela pa. Si Jose ay mahilig sa kalikasan. Tutungo na lang siya, yuyuko. Titignan niya mga damo-damo sa paligid. May pinangalanan pa nga siyang isang palaka eh. Yung ano nga ba yung Dracopolos rizali, ito ay isang toad. Pero pang Draco rizali, Apogonia rizali, Spatomenes rizali. Kahit ba ganito ang iyong anak, mahal mo pa rin ba siya? Abay, syempre. Alam mo, kahit pasaway si Pepe, napakahusay niya. Wala akong makitang iba katulad niya. Kahit ba ganito ang iyong anak, mahal mo pa rin ba siya? mahirap man tanggapin, ngunit ang hindi magmahal sa sariling wika Ay higit pa sa hayop at malansang isda.